The Lord is sorry. To get a touch from the Lord is sorry. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is sorry. Hallelujah. Jesus is coming. He's coming again. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Jesus, oh Jesus, you know what's best for me. Just lead on, my Jesus. I go wherever you lead. Oh Jesus, my Jesus, you know what's best for me. Just lead on, my Jesus. I go wherever you lead. I will praise the Lord today. Yes, Lord. I will lift my voice and say,
I will praise the Lord today. I will lift my voice and say, Hallelujah to His name. I will love Him as long as I Praise God! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sana'y nabiyayaan po kayo sa mga tugtugin na ating inawit sa umagang ito at ang hangad ko po ay kayo ay mabiyayaan sa ating Diyos na may kapal. At mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid at mga anak, ko po ay nais ko pong isaysay sa inyo mga kababayan ang kasaysayan ng isang tao. Meron pong dito po sa Bible, meron po ditong isang kasaysayan ng isang tao. At ito po ay taong may takot sa Diyos. Tandaan niyo po ito, mga kababayan. Ang kasaysayan pong ito ay tungkol sa isang taong may takot sa Diyos at tinatawag po siyang isang mabuting tao at matakutin sa paggawa ng kasamaan. So ito po yung taong ito ay tinatawag din isang kaibigan ng Diyos. Sa kanyang kasaysayan mga kababayan ay makikita natin na sa mga mata ng Diyos, ang taong ito ay talagang tunay na naglilingkod sa Diyos, tunay na gumagawa ng kabutihan, hindi siya gumagawa ng kasamaan, at siya ay kanyang binibigyang halaga ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya't ang kasaysayan ng isang taong ito ay talagang nababatay din sa atin. Alang-alang sa mga kapatiran natin, sa mga nakikinig sa akin ngayon sa live na ito, sa live streaming na ito, ay alam ko na marami sa inyo na kayo ay mga mabubuting tao, matakutin sa Diyos, at matakutin sa paggawa ng kasamaan, mga taong mayroong paninindigan sa kanilang pananampalataya. At isang araw mga kababayan, dito, babasahin natin sa aklat ni Job. Ang ano ito, makikita natin mga kababayan. May isang lalaking ang pangalan ay si Job. Nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao.
Yan, mabuti daw siyang tao. Ang Bible nagsabi nito. Malinis ang kanyang pamumuhay. May takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Ayan. Ito yung description sa kasaysayan ng taong ito, mga kababayan. Ayon pa sa sulat, ang taong ito ay mabuti, malinis ang kanyang pamumuhay. At may takot siya sa Diyos at hindi siya gumagawa ng masama. Tapos mga kababayan, ang kanyang marami siyang anak, 7 ang kanyang mga anak na lalaki at 3 ang babae, 10 pala lahat ito. Marami siyang mga alila, talagang may kaya sa buhay ang taong ito. Pinapala siya ng Diyos. Ayan. Ngunit, ayon sa Biblia, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Diyos. At kasama si Satanas. Ayan. Binanggit rito, mga kababayan, si Satanas. Alam nyo, magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng biyaya, binigyan niya tayo ng mabuting kapalaran, binigyan niya tayo ng isang magandang buhay. Mayroon tayong pamilya at nakakain tayo araw-araw. At matakotin tayo sa Diyos. Kilala natin ang Diyos sa buhay natin at natatakot tayong gumagawa ng masama. At itong kasaysayan ng taong ito, mga kababayan, ay may araw na ang mga anghel ay humaharap sila sa Diyos. At naroon din si Satanas. Si Satanas pala, mga kababayan, humaharap din sa Diyos ito eh. Pinahaharap ito sa Diyos. Kumbaga, parang lahat ng mga nilikha ng Diyos, isang araw ay haharap sila sa Diyos. Si Satanas, mga kababayan, ang sinaunang ahas na tinatawag din Diablo at tagaparatang. Ito, mga kababayan, nung una, isa itong anghel na dinikha ng Diyos. Ngunit, dahil dumating sa kanya ang kapalaluan, dumating sa kanya, mga kababayan, ang pride sa kanyang puso, ay pinagnais na niya na palitan ang Diyos. Pinagnais na niya sa kanyang sarili na gusto na niyang umupo sa trono ng Diyos. Kung kaya't nagkaroon ng isang pag-aaklas doon sa tahanan ng Diyos, mga kababayan. At dahil natalo siya at ang mga anghel na kasama niya, inihulog sila. Hinulog sila, mga kababayan. At ngayon ay dumapo siya rito sa mundong ito at nakita niya si Adan at si Eva
na ginawa ng Diyos, tao, hindi anghel. Ang ginawa ng Diyos dito sa mundo. Nung makita niya si Adan, si Eva, ay tinukso niya ito at nagtagumpay siya sa kanyang pagtukso. At ngayon ay pinamunuan niya ang mundo sa pamamagitan ng kadiliman. Yung kadiliman, mga kababayan, hindi yun literal na madilim, kundi ito ay ang mundo natin ay puno ng kasamaan, wickedness. Ayan. Ngunit sinabi ng Biblia, mga kababayan, na lahat ng mga nilikha ng Diyos, isang araw, mga kababayan, ay haharap sila sa Diyos. Kaya itong mga anghel na mga ginawa ng Diyos at si Satanas, humarap din sila sa Diyos nung mga panahon na yun. Hindi natin alam kung kailan nangyari ito. We don't know if when this happened. Hindi natin alam yun. Maka million of years ago na. Pero ang mahalaga, mga kababayan, na totoo ang mga sinasabi ng Biblia na mayroong isang araw na itinakda ang Diyos upang humarap sa Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At kasama roon si Satanas. Ngayon, itong si Satanas, nung dumating doon sa harapan ng Diyos, tinanong siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano ang gawain mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Satanas, anong ginagawa mo ngayon? Nagpaparuot pa rito. Sabi ni Satanas, nagpaparuot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ayan. Kaya ito palang si Satanas, mga kababayan, kahit saan-saan ito nakarating sa buong daigdig natin. Naghahanap ng biktima na tao. Ayan. Kaya tayo, mga kababayan, ako po ay naniniwala akong totoo talaga na mayroong Satanas, mayroong devil. At naniniwala din ako na ang kasaysayang ito ay totoo. Sabi ng Diyos, anong gawain mo ngayon? Ang sagot ni Satanas, nagpaparoon parito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ayan. So makikita natin, mga kababayan, na itong si Satanas ay naghahanap ng kanyang bibiktimahin. At nakita niya si Job. Sabi ng Diyos, nakita mo si Job doon. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Diyos. Ayan. Sinabi ng Diyos sa kanya, nakita mo ang aking lingkod doon? Wala siyang katulad, sabi ng Diyos, sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Kasi sa mga panahon na yon, sa panahon sa kasaysayang ito, mga kababayan,
wala nang nakitang mabuting tao. Wala nang makita ang Diyos na mabuting tao. Lahat ng tao ay masama at lahat ng tao ay ayaw ng maniwala sa Diyos. At nakita niya itong si Job lamang, mga kababayan, nakita niya isang malinis ang kanyang pamumuhay. Naghanap buhay siya, subalit ang kanyang hanap buhay ay malinis. At wala nang makita ang Diyos na naghanap buhay na malinis. Katulad din ngayon, mga kababayan. Ang mga hanap buhay sa mga tao ngayon ay hindi na malinis. Puno ng kasinungalingan, tikas, mga timbangan kulang, ang mga dunot nga mga karne ibaligya lang gihapon, ang uban ilisan, mga isda palit kag isda sa palengke, ang ihatag sa imuha, ang ilang i-display gwapo kaayo, presko kaayo, pagkahuman di ay abdik kaig mga kamot sila, ang ihatag nila sa imuha kadtong mga bulok. Sa supermarket mao gihapon, mga kababayan. So, wala nang malinis na hanap buhay kahit ikumpara natin ngayon sa ating panahon ngayon, ay mahirapan na tayong humanap ng mga taong naghanap buhay na tunay na malinis ang kanilang hanap buhay. Ngunit, nung nakita ng Diyos itong si Job, na sinasabi niyang lingkod niya ito, sinabi niyang si Job ay malinis ang kanyang pamumuhay, mabuting tao, natatakot siya na gumawa ng kasamaan, at may takot siya sa Diyos. Mahalaga ito, mga kababayan, sa sarili natin, na tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ngayong panahong ito, mga kababayan, ang mga tao ay wala na silang takot sa Diyos. Wala na silang takot na gumagawa ng kasamaan sa kanilang sarili. Ito ngayon ang panahon. Parang bumalik tayo ngayon sa panahon sa panahon ni Job. At ito, mga kababayan, ay isang mabuting pagkakataon sa atin upang tayo ay ibalik natin, mga kababayan, sa ating mga puso ang takot natin sa Diyos. Ang takot natin, mga kababayan, sa paggawa ng kasamaan, paggawa ng kamalian, ay dapat na tayo ngayon, mga kababayan, ay mamuhay na isang mabuting pamumuhay at malinis na pamumuhay. Yan. Pero, alam nyo, mga kababayan, ang tanong, marami kasi sa atin nagtatanong, sabi nila, kung sino pa yung mabuti, yun pa ang nagkaroon ng mga malalaking problema. Kung sino pa yung gumagawa ng kabutihan, siya pa yung madalas na nagkakaproblema. Ayan. Bakit ito mangyayari sa atin?
Itong si Job nga mabuti siya Nung dumating si Satanas doon sa harapan ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama. Sagot po ni Satanas ay ganito, kaya siya ay may takot sa iyon dahil pinagpala mo siya, dahil binigyan mo siya ng pagpapala, dahil wala siyang hirap sa mundong ito. Mayaman siya, may kaya siya sa buhay, meron siyang pamilya, at maganda ang kanyang pangangatawan, kaya siya ay laging naglilingkod sa iyo. Pero kung kunin mo lahat yan, sabi ng Satanas, kung kunin mo sa kanya yan, sigurado ako, sabi ng Satanas, na siya ay sigurado ako na talagang susumpain kanya. Ayan, yan ang sabi ng Satanas. Na-challenge ang Diyos Sabi ng Diyos, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang saktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Ayan. Nung nagkaharap sila ng Diyos, sabi ni Satanas, natural na may takot sa iyo yan dahil ikaw ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kayamanan, lahat ng ari-arian, binigyan mo siya ng mabuting buhay, binigyan mo siya ng mga anak, pamilya, at magandang pangangatawan, himsog ng mga lawas, sabi ni Satanas. Pero kung kunin lahat yan, sabi ni Satanas, sigurado akong susumpain kanya. Ayan. Sabi ng Diyos, sige, kunin mo. Kita niyo mga kababayan, ang point dito. Ang point dito, na ito palang si Satanas, mga kababayan, hindi pala ito makagalaw sa mga lingkod ng Diyos kung hindi siya pahihintulutan. Kaya tayong mga lingkod ng Diyos, hindi tayo magagalaw ng Satanas kung ito ay hindi pahihintulutan ng Diyos. Kaya lahat ng mangyayari sa atin, mga lingkod ng Diyos, ay nangyayari yan dahil mayroong pahintulot ang Diyos na mangyari. Ay ang mga bagyo, mga sakit, mga kahirapan, yang lahat na yan ay mangyayari lamang, mga kababayan, kung ito ay pahihintulutan ng Diyos. Sapagkat hindi mangyayari iyan sa atin ang mga gawa ng kadiliman kapag ito ay hindi pahihintulutan ng Diyos. Kaya noong pinahintulutan na ng Diyos si Satanas, ay sandaling-sandali lang, mga kababayan, pinatay niya ang mga anak ni Job. Pinatay niya, ginamitan niya ng mga tulisan, mga hold-upper. Yung iba, ginamitan niya ng natural disaster, like for example, yung bagyo, linog.
Kaya't isang araw lang, ubos ang mga anak ni Job. Isang araw lang. Biruin mo yan mga kababayan, kung gaano kabigat ang magiging damage sa puso ni Job yan. Isang araw lang, mahal na mahal yung mga anak niya. Isang araw lang, ubos lahat. At walang idea si Job. Wala siyang alam sa pangyayari. Pero, nung dumating ang mga pangyayaring yan, ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Nung marinig ni Job, lahat ng mga pangyayari na yon, sunod-sunod, isang araw lamang, ay ang naging ugali ni Job ay nagpatira pa siya, nag-ahit siya ng kanyang ulo. Kasi yung pag-ahit ng ulo nung unang panahon, mga kababayan, ito ay sign of yung sign ito ng mourning. Yung bang murag nag-uol siya. And then, baka meron siyang kasalanan, kaya repentance. Sign of mourning and repentance. Ayan. Naghahit siya ng ulo niya. Ibig sabihin, kanyang gi-check ang kanyang sarili, baka meron akong kasalanan sa Diyos. And then, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Pinuri pa niya ang Diyos, mga kababayan. Sa likod ng mga pangyayari na masakit na yun, na namatayan siya ng lahat ng kanyang mga anak sa isang araw lamang, ay nagawa niya pang purihin ang Panginoon. At sinabi niya sa kanyang sarili, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabo. Ayan. So, isang araw lang, mga kababayan, ay pinatay ng dyablo ang kanyang mga anak at kinuha ng dyablo ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan, ninakaw ng mga tulisan. Bigla siyang letse-letse ang kanyang negosyo agad. Biglang nawala ang kanyang negosyo, ang kanyang mga ari-arian biglang nawala, ninakaw, at naubos talaga, mga kababayan. Wala na talagang naiwan sa kanya. Kaya nung malaman niya ito, mga kababayan, ay tumindig si Job at pinunit ang kanyang damit at nag-ahit siya ng kanyang ulo. It is a sign of repentance. It is a sign of mourning. At pagkatapos, nagpatira pa siya sa Diyos sa lupa at sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabo. Ayan. So makita natin, mga kababayan, ang naging ugali ni Job. Hindi niya nagawang sisihin ang Panginoon.
At hindi ito basta-bastang pangyayari, mga kababayan. Hindi ito isang normal na pangyayari. This is a kind of disaster in his life. But you see how Job loved God. Tingnan natin, mga kababayan, kung paano hinandle, how Job handled that problem. Wala tayong nakikita sa kanya na nagkuan siya, yung natarantar siya or nag-hysterical siya. Wala tayong nakikita sa kanya. Ang nakikita natin sa kanya, he is very silent. And he surrendered his life to God during that disaster in his life. Yan. Instead of making a loud complaint, hysterically, instead na mataranta siya, ito ay lesson natin ito, mga kababayan. Meron na tayong mga bagay na nangyari sa ating buhay, hindi pa ito sapat sa nangyari ni Job, hindi pa ito pwedeng maikumpara. Pero kita mo, nag-hysterical kaagad tayo, nagkaroon kaagad tayo ng ibang ugali. Minsan, sinisisihin kaagad natin ang Diyos, bakit nangyari ito sa atin, ganyan. Pero iba si Job, mga kababayan. Dahil, instead, kabaliktaran ang nangyari sa kanya. Nagpakirepas siya sa Diyos, sumamba siya sa Diyos, at kanyang inamin, kanyang inamin sa kanyang sarili na siya ay walang anuman sa mundong ito. Walang kanya. Totoo ito, mga kababayan. Sa mundong ito, walang atin. Lahat ng mga bagay na nasa ating mga kamay ngayon, anuman ang ating sitwasyon, hindi ito atin. Ito ay pagpapala lamang ng Diyos. Si Job ay noong humarap siya at sumamba siya sa Diyos, ay kanyang inamin sa kanyang sarili. Sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, ay hubadin akong babalik sa alabok. Ayan. Purihin. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Ayan. Pagkatapos niyan, sabi ng Diyos, tingnan mo. Nasubok mo na si Job. Kinuha mo na yung mga anak niya. Pinatay mo na yung mga anak niya at kinuha mo na yung mga kayamanan niya. Si Job ay isa ng dukha ngayon. Dukhang-dukha na si Job. Pero hindi pa rin siya hindi pa rin niya ako sinumpa at nagpuri pa rin siya sa akin, may takot pa rin siya sa akin, may takot pa rin, malinis pa rin ang kanyang sarili. Sabi ni Satanas, nasubok
nasubo ko nga. Anong bagay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Sabi ni Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sabi ng Diyos, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo lamang siyang patayin. Ayan. Kasi, meron pa kasing nalalabi si Job eh. Nakita ng Satanas, meron pang nalalabi eh. Wala na nga siyang kayamanan, wala na nga siyang mga anak, nag-iisa na lang siya sa buhay, tapos wala na siyang kayamanan, mahirap na siya masyado. Pero meron pa siyang katawan na maganda, matibay. Kahit hindi pa siya nawawala ng pag-asa. Pero kung kunin ko yung katawan niya, kung sirain ko ang katawan na yan, walang-wala na siya talaga, yan, sabi ng Satanas, ay talagang susumpain ka na. Ay sabi ng Diyos, sige, di kunin mo kanyang katawan. Sirain mo kanyang katawan, pero huwag mo siyang patayin. Kaya, umalis si Satanas, at pinuntahan kaagad niya si Job, at nilagyan niya ng isang napaka anong nito? Tawag sa Tagalog nito, pasensya na kayo mga kababayan kasi hindi ako masyado sa Tagalog eh. Gusto ko sanang sabihin yung mga tamang mga salita pero hindi ko masabi. Ayan. Sige lang, tiis lang kayo. Ayan. Nilagyan niya si Job ng isang sakit sa katawan. A dreaded disease. Disease sa kanyang katawan. Yung nuka-nuka ba? Anong mga mga kabahong. Talagang wala nang gustong lumapit kay Job eh, dahil sa baho eh. At saka hindi nagagamot yung disease na yun. Kaya sa panahong yun, mga kababayan, ay talagang wala nang nalalabi pang pag-asa si Job. Wala na siyang mga anak, wala na siyang pamilya, wala na siyang hanap buhay, wala na siyang kayamanan, wala na siyang pagkain. At ngayon, nagkaroon pa siya ng isang 3D disease na wala na talaga siya. Wala nang nalalabi sa kanya. Ano pa ang nalalabi sa kanya? Wala na. Pagkatapos, noong dumating sa kanyang mga isipan na wala talagang nalalabi sa akin, dumating pa yung asawa niya at sinabi ng asawa niya, "Oh, Job, hindi ka pa ba magbabago?" Sabi nung kanyang asawa. "Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na." Ayan. Ewan ko kung baka si Satanas yung yung pumasok sa kanyang asawa eh. At nagsabi sa kanya, hindi ka pa ba nagbabago? Kasi kahit na nangyari kay Job ang mga bagay na yon, hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang pananampalataya, hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang pananalig sa Diyos, sa kanyang pagsamba sa Diyos, sa kanyang pagiging malinis sa harapan ng Diyos. Kahit na dumating sa kanya yung mga bagay na yon, siya pa rin ay nagpapatuloy sa kanyang paggawa, sa kanyang pagsamba sa Diyos at hindi siya bumitaw
sa mga kamay ng Diyos. Kaya't hindi na nakatiis ang dyablo, pumasok sa katawan ng kanyang asawa at sinabi, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ayan. Pero anong sagot ni Job, mga kababayan? Ang sagot ni Job, hindi mo ba nalalaman ang iyong sinasabi? Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ayan. Talagang matibay talaga si Job, mga kababayan. Kaya ito nilagay dito sa Bible, mga kababayan, para ito ay magiging inspirasyon natin, mga kababayan. Kasi noon ngayon, ganun pa rin ang gawain ni Satanas. Si Satanas, he wants to destroy our relationship with God. The devil wants that we have a broken relationship with God so that He can penetrate us and He can bring us to hell. Yan. Kaya't ano man ang mangyari, mga kababayan, ano man ang mangyari, alam natin na ang mga bagay na ito ay pinahintulutan lamang ng Diyos yan. At hindi pa tapos yan, kasi yung si Job hindi pa tapos. Noong idiniklara na si Job sa kabila ng nangyari sa kanya, ay hindi pa rin siya nagkasala sa Diyos, hindi pa rin siya humiwalay sa Diyos, nagpapatuloy pa rin ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos, at siya ay naglilingkod pa rin sa Diyos at nagsumasamba pa rin sa Diyos, at hindi siya nagkasala kahit na sa gawa at salita. Alam niyo, mga kababayan, noong naging victorious si Job over the devil, ay alam niyo, mga kababayan, ibinalik ng Diyos sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Ibinalik ng Diyos. Lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos. Doble-doble pa. Yan. You know, nothing is impossible with God. Lahat ng nawawala, kung ano man ang mawawala sa atin, mga kababayan, ngunit tayo'y nagpapatuloy sa mga pagsubok na yan, alam natin na pinahihintulutan ng Diyos yan dahil mayroon siyang katuyuan sa mga bagay na yan. Minsan, dumarating tayo sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, tayo ay nasa panahon na tayo ay nasa mga karamdaman, sa mga kasakitan, sa mga problema, at itong lahat pinahihintulutan ng Diyos nangyari sa atin. Tulad ni Job. Isipin niyo, mga kababayan, si Job, he is the friend of God. Kung si Job ay isang kaibigan lamang siya ng Diyos, ikaw ba kaya na ikaw ay inaaring ganap ng Diyos
At sinasabi, you are declared as a children of God. Kung si Job he was declared as a friend of God, but God has saved him. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lahat ng mga pagpapala. Ikaw pa kaya na you are declared by Jesus Christ as the children of God? Kaya mga kababayan, ang isang katanungan kung bakit dumarating tayo sa mga kahirapan, dumarating tayo sa mga problema, dumarating tayo sa mga ganito, ganyan, na hindi na natin makukontrol. Pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa atin yan, subalit huwag lamang tayong bumitaw sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Kanya. Mas lalo pa nating pag-iigihan, mas lalo pa nating pagsisikapan na ating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kasi alam natin, tayo'y mga anak ng Diyos. At kung si Job siya ay kaibigan ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. You are declared as a child of God. Kaya mga kababayan, sa umagang ito, sana'y naunawaan natin ang mga salitang ito na ating pinagsaluhan. Sana ay nabiyayaan kayo sa mga salitang ito. I will praise the Lord today. I will lift my voice and say, Hallelujah to His name. I will love Him as long as I live. One more time.